Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, isa sa mga pinakamalaking pasabog po na nangyari po kahapon po mga kabida. Ito hong pagbitiw ng dalawang pinakamahalagang opisyal po ng Marcos administration po mga kabida. Ito hong si Executive Secretary Lucas Bersamin at si DBM Secretary Amina Pangandaman po mga kabida. Anong rason kung bakit ho sila nagbitiw, mga kabida? Unang umugong po na ito hong si ES Bersamin, magbibitiw daw, mga kabida, at papalitan ni DOF Secretary Ralph Recto, mga kabida. Okay, ang bungakala po natin na baka ilipat lang po, baka gawing Presidential Legal Counsel po, matapos pong pumanaw ito hong si dating Senador Juan Ponce Enrile, mga kabida. Hindi pala, nagbitiw, mga kabida. Okay? Pati ito hong si Pangandaman, na sorpresa po ang lahat, na isa po sa pinagkakatiwalaan po ng Pangulo, mga kabida, ito hong si Amina Pangandaman, nagbitiw din. Okay? Meron pa pong isang Bersamin pa rin, mga kabida. Ewan ko po kung ano po yung relasyon po niya, mga kabida, kay ES Bersamin, isang undersecretary po, mga kabida. Okay? Ito, pabasahin ko lang po ito pong article ng Ang Balita Ngayon. Mga kabida. Bersamin at Pangandaman, iniwan na si Junior. Kinumpirma ng palasyo ang pagbibitiw ng dalawang malalaking haligi ng Administrasyong Marcos Jr. na sina ES Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, parehong nagbitiw out of delikadesa ang dalawang opisyal sa gitna ng lumalalang iskandalo na pinasabog ni Zaldico tungkol sa flood control anomalies at umano'y bilyon-bilyong budget insertions. Sa loob lamang ng isang araw, nawalan si Marcos ng Little President at Chief Budget Architect, dalawang posisyong kritikal sa operasyon at pondo ng buong gobyerno. Ayun. So, yun po, nakapagtataka po mga kabida yung kanilang resignation. Although, ang paliwanag po ng palasyo po ng Malacanang, delikadesa daw, mga kabida. Kasi po, ito hong si Bersamin, at saka ito pong si Amina Pangandaman, nabanggit kasi ito, mga kabida, ni Zaldico, Okay? Una, nabanggit ito kung pangalan po ni Bersamin po, mga kabida, doon po sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, Nung sinabi po ng isang dating DPWH Undersecretary, yung pangalan po, mga kabida, ni ES Bersamin doon ho sa flood control projects, mga kabida. Okay? Kaya yun, ang nangyari. Out of delikadesa daw, nag-resign, mga kabida. Kung ganun, out of delikadesa po, buti pa po itong dalawa, meron pong delikadesa, nag-resign, nagbitiw, mga kabida, ang tanong po ng mga nag-react po, mga kabida, okay, dito ho sa pagbibitiw po ng dalawang mga opisyal, bakit po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos hindi po nagbitiw, Since nabanggit naman po yung kanyang pangalan po ni Zaldico, mga kabida. Ito nga si Pangandaman, first time lang po nabanggit yung kanyang pangalan po, At wala pa pong matibay na ebidensya po, mga kabida, na talagang tumawag ito hong si Pangandaman po kay Zaldico. Okay? Sinabi lang po ni Zaldico yun, Okay? Version lang po yun ni Zaldico, mga kabida. Pero itong si Pangandaman, out of delikadesa, nagbitiw po ito, mga kabida. Yan tanong, dito ho kay Pangulong Marcos. Hindi po sa akin ito nagaling. Galing po sa mga tao, galing sa mga netizens na nag-react po sa pagbibitiw po ng dalawang mga opisyal. Bakit hindi daw magbitiw? Ito hong si Pangulong Marcos, out of delikadesa, mga kabida, considering nabanggit yung pangalan po niya ni Zaldico na sinasabi hong nag-utos daw, mga kabida, para i-insert ito kung 100 billion pesos po dyan sa BICAM at sa national budget po, mga kabida, for 2025. Tama po, may punto po, mga kabida, yung
tanong po ng mga netizens, ano? Kung bakit po ang Pangulo hindi po nagbitiw out of delikadesa. Ito nga kanya hong mga kasamahan po, ano, mga kabida, yung kanyang mga subordinates, yung kanyang mga secretary, na nag-hold po ng pinaka-sensitibo na posisyon sa kanyang gobyerno, sa kanyang pamahalaan, hindi ho nag-atubiling bumaba po sa pwesto dahil ho sa delikadesa po, ano, mga kabida. How about ito kung si PBBM po, mga kabida? Okay? Wala ho ba siyang balak na sundan yung kanyang mga secretaries po out of delikadesa, ano, mga kabida? Yun yung malaking tanong, ano? Yun yung malaking tanong, mga kabida, ano po? Okay? Now, aside ho dito, sa dalawa, sino pa kaya yung susunod po, mga kabida, no, na magbitiw sa ilalim po ng Marcos administration po, ano? Since itong dalawa lang po yung nabanggit, ano? Ewan ko ba yung iba, kung nabanggit ba yung iba, ano, mga kabida, ano po? No? Pero yun dapat gawin ng mga opisyal po ng gobyerno, ano? Mahalaga kasi yung delikadesa po, ano, sa mga opisyal at empleyado po ng gobyerno. Considering sila po ay meron pong public accountability po, ano, mga kabida, kahit na po hindi pa po napatunayan yung kanilang responsibilidad at accountability po, ano, mga kabida. Since meron pong mga aligasyon, yun, ano, dapat po silang bumaba po sa pwesto, ano po, no? Marami pong nagsasabi po, ano, mga kabida, na ito hong pagbibitiw daw ng dalawang mga opisyal po ng Marcos administration, indikasyon daw ito na nag-panic mode na daw, ano, ito hong Marcos admin dahil ho sa kaliwat ka ng mga aligasyon po, okay, laban ho sa gobyernong ito, ano po, mga kabida. Okay? Mula sa budget insertion sa 2025 national budget, ano, at maging dito ho sa issue po ng korupsyon sa flood control projects po, ano, mga kabida. Okay? Yun yung aligasyon po na nasa panic mode na daw ito hong Marcos administration. Pero sa akin, ano, sa akin pananaw po, mga kabida, yung pagbibitiw po ng dalawa, no, since sinabi naman po ng Malacanang yun na out of delicadeza, no? Sa tingin ko po, yun yung rason. Sa totoo lang po, saludo po ako, ano, dito ho sa dalawa. Kasi, ang bungakala ko po, mga kabida, nawala na po yung delikadesa po sa hanay po ng mga opisyal po ng gobyerno, ano. Andyan pala. Hindi pala nawala. Okay? Meron pa pala itong dalawa, no? Ito hong si E.S. Bersamin at saka si Secretary Amina Pangandaman. Okay? Yun sana yung dapat i-adapt po ng mga opisyal po ng gobyerno, ano? Yung delikadesa. Mahalaga po yun, mga kabida, ano? At dapat isa yun sa mga mahalagang traits po ng mga Pilipino, ano po, no? Alam nyo, dun po sa ibang bansa, mga kabida, kakaya po ng South Korea, Japan, ano? Grabe, mas matindi pa po yung delikadesa nila doon, ano? Sila doon, nagbibigti, ano? Nagharakiri po. Doon po sa Japan. Yun yung ginagawa po ng mga politiko po, mga kabida, na nasasangkot doon ho sa mga skandalo, anomalya, ano? Doon. Pero dito sa Pilipinas, grabe, patigasan po. Kapit tuko, ano, mga kabida. Sasabihin pa nila sa inyo na magre-resign lang po ako kapag ang mismong appointing authority po ang magsabi sa akin na bumitiw ka na, umalis ka na sa pwesto. Pero kung wala, hindi po pagsabihan po, mga kabida ng nag-appoint sa kanila, kapit tuko po. Hindi ho magbibitiw. Ganun po katindi, ano, yung mga politiko po natin, yung mga opisyal po ng gobyerno, ano po, mga kabida. Yun yung wala sa atin na meron po sa ibang bansa, mga kabida. Kaya, hindi po nakapagtataka po, mga kabida, yung ibang bansa, katulad po ng South Korea, Japan, mga mauunlad na mga bansa po yun, ano? Hindi po kagaya sa atin na self-serving po, mga kabida. Honestly, kagaya na sinabi ko po kanina, mga kabida, saludo po ako dito ho sa dalawang mga opisyal. Okay? Ito hong si Bersamin at saka si Pangandaman po, ano, mga kabida. Now, ano po yung epekto po dito sa kanilang ginawa, ano, mga kabida? Okay? Para sa akin, walang epekto po yun. Kasi po, napalitan ka agad eh.
Unang-una si Bersamin, meron na pong pumalit. Ito kung si Ralph Recto, mga kabida. Dito naman po kay Amina Pangandaman po, ang pumalit po dito. Ito kung si Presidential Advisor Frederick Go, bilang bagong Secretary po ng Department of Budget and Management po, mga kabida. So, walang epekto po ito, Yung sinasabi po nila na nasa panic mode, I don't think na nasa panic mode. Although, siguro sa kabilang banda, dahil sa mga aligasyon, pero as to the vacancy of the positions, mga kabida, hindi po yun. Natural po yun, Kasi gaya ng sinabi ko po, I was surprised dito sa pagbibitiw po ng dalawa. Kasi hindi ko po inakala na ganito po kaaga po, mga kabida. Considering itong dalawang mga opisyal na ito, Bersamin at saka si Pangandaman, two of the trusted men ng Marcos administration. Okay? Yung position pa lang bilang executive secretary, ang indikasyon dyan, mga kabida, pinagkakatiwalaan ka. Na maging taong bahay. Okay? Diyan po sa Malacanang, mga kabida. Dito naman po sa posisyon po ng pagiging Secretary ng Department of Budget and Management. Very sensitive position yan. Kasi po, ang pinangangalagaan po dyan, mga kabida, pera. Pera ng gobyerno, budget po ng gobyerno. See? At saka wala naman pong mga issue ito kung dalawa Bago ito kung lumabas po, sa mga pagdinig, mga kabida, kagaya na lang po dun sa Senate Blue Ribbon Committee, na nabanggit yung pangalan po ni Bersamin na kabilang dun sa mga nakatanggap ng kickback daw, mga kabida. Dito naman po kay Pangandaman, kung hindi po nagsalita ito kung si Zaldico, hindi po binanggit yung kanyang pangalan, walang issue sana ito kung si Pangandaman po, mga kabida. Pero dahil sa kanila delikadesa, yan, nagbitiw po sila kaagad na wala patumpik-tumpik, mga kabida, yung kanila pananatili sa pwesto, nag-resign, because of delikadesa. So, mensahe dito, sana yun din ang gawin po ng mga opisyal ng gobyerno na meron pong bahid, mga kabida, yung isinangkot yung kanilang pangalan sa mga issue ng bayan, katulad po ng corruption, okay? Hindi lang po sa flood control projects, kundi pati na rin doon sa 2025 national budget. Sana sundan po nila si E.S. Bersamin at saka ito si Amina Pangandaman, mga kabida. Lahat na mga nabanggit na mga pangalan isinangkot po dito sa skandalo po ng flood control projects at 2025 national budget. Sila lahat dapat sundan po nila ito ginawa po ni Amina Pangandaman at ni E.S. Lucas Bersamin. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.